Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with Everest. Ako po, binasura na si Ramil Madriaga. Binasura na ng Kamara ng Justice Committee ni Jinky Luistro si Madriaga. Tinapo na. Tapos na sila kay Ramil Madriaga. Naku po, ang sakit-sakit. Akala natin malaking impact yung paglabas ni Ramil Madriaga. Marami palang gusot. Hindi na plansya ang script. Kaya nagbumirang. Nasampal sila sa katotohanan. Nagbumirang, bumalik sa kanila ang kanilang mga script, ang kanilang kadramahan na ginawa ni Ramil Madriaga. Kasi ang mga tao nag-oobserba una yung painting. Pati abogado ni Ramil Madriaga, pinilit talaga. Pinilit-pilit na 90% daw doon ay magkapareha sa original na painting na ibinigay ni Tanya Gaisano-Lee kay VP Sara. At si VP Sara pa daw ang nag-request. Pinilit talaga nila. Sunod, si BBM nagsabi na wala siyang alam dyan sa term sharing. Pero pinilit pa rin nila na merong alam si BBM sa term sharing. Pati si Amy Marcos. Sunod, yung mga cheque, dinisect ni Sas Rogando Sasot at nakita niya madaming missing sa cheque. Na kung saan sabi nila, dinoktor sa Quiapo, sa Recto. Naku po. Tapos ito, lumabas si Attorney Edward Chico. Sinabing, gagamitin nyo ang aming lugar para lang sa pag-deliver ng duffel bags? Excuse me. Mali-mali. At wala talagang tumama sa mga affidavit ni Madriaga. Sinong hindi mahihiya niyan ng mga statement ni Madriaga? Kaya ngayon, bye-bye Madriaga. Bye-bye Madriaga. Madriaga, bye-bye Madriaga. Hindi nyo nahawak ang beat, napahiya na kayo. Hindi nyo nahawak ang beat. Sayang, nagpasiuna lagi mo ang hawak namin ang beat. Hawak natin ang beat. Yung beat nyo si Madriaga. Mali-mali pa pala yung pagkanta. Paiyak-iyak pa, pa-emote-emote. Kaya sabi ni Joel Chua, inaming hindi na ipapatawag sa kamara si Madriaga. Oy, hindi nag-success ang plano ni Madriaga. O ito kabibig ha, baka sabihin niyo namang ako, gawa-gawa ako lang itong issue na to. Ito kabibig, nabasa natin ito. From Abante. O yan o. Ramil Madriaga, hindi na ipapatawag ng kamara. Ayon kay Chua. O, diba? O, anong masasabi nyo dyan? Thank you, Madriaga. Next. Si Trillanes naman. Pero sabi nila, handa-handa daw si BP Sara kasi maraming pasabog si Trillanes. Nako po. Basahin natin dito. Hindi na ipapatawag ng House Committee on Justice ang nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga dahil pagdating sa kredibilidad ng testigo ay trabaho na umano ito ng impeachment court. Uy, lumusot. Ito ang napag-alaman ng House Committee on Good Governance, Good Government and Public Accountability Chairman, Manila Representative Joel Chua, kaya ang susunod na public appearance ito ay kapag inakyat na sa Senado ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo para litisin. So, tapos na ang Kongreso kay Ramil Madriaga. So, kung matutuloy itong impeachment ni Sara, my second appearance si Ramil Madriaga sa Senado at doon na talaga siya gigisahin ng mga senador. Nako, ang daming mga pro Duterte dyan. Sabi ni Chua, opo, kasi nakita naman ninyo na very limited lamang yung aming mga line of questioning. Kaya naniniwala kami we have already extensively asked yung mga clarificatory questions insofar as Madriaga is concerned. Hindi na minute-trial pala. Ipaliwanag ng mababatas na kaya ipinatawag ng committee si Madriaga ay dahil sa motion ni
Lele de Lima dahil isinama sa impeachment complaint na kay inendorso ang affidavit na umano'y bagman ni Duterte dahil sa issue ng confidential funds. Layon umano ng komite na panumpain si Madriaga ng personal sa harap ng komite ang kanyang affidavit dahil hindi isinasantabi ng mga ito na posibilidad na itanggi ang kanyang mga aligasyon pagdating sa Senate Impeachment Court. Gayunpaman, sakaling may mag-motion sa mga miyembro ng komite na muli ipatawag si Madriaga, ay pagbobotohan ito at limitado pa rin ang sa clarificatory questions ang itatanong sa kanya. Subalit para kay Chua ay natanong na umano ang lahat ng clarificatory question sa nasabing testigo ng impeachment complaint na inendorso ni Lima. Sabi ni Chua, in so far as credibility of the witness is concerned, yan po ay sa full-blown trial na kung saan siya ay i-cross-examine ng mga abogado po ng depensa. Yan na. Yan na. Yan na ang simula, Madriaga. Pag ano-ano ka na doon, ang tawag dito, maghinay-hinay ka na doon, di ba? Talagang napahiya si Madriaga kabibigo. To the power, to the x, to the square root, to the cube root. Napahiya si Madriaga. And kung napahiya si Madriaga, lalo na ang Justice Committee. Justice Committee parang sinampal lang, parang ano ba, parang sinuntok sila ni Manny Pacquiao. parang naramdaman nila ang suntok ni Manny Pacquiao. Parang sabi ni Mama Junisha, I love you, Ramil. Yung ganun kami big ba? Diba? O, ito, ito ha, nagsalita na ang lawyer ni VP Sara. Ito, makinig tayo kabibig. Hindi dumalo personal si VP Sara para harapin niyang personal itong si Madriaga? Unang-una po, hindi po kinakailangan dahil si Ramil Madriaga na po mismo mag-isa ang sumira sa kredibilidad niya. Correct. Dahil yun nga, wala siyang mapakitang ebidensya, puro laway lang ang puhunan niya. Pangalawa, kung napansin niyo hapon, nagmoro-moro yung mga miyembro ng House Justice Committee na kesyo hindi daw pwede mag-probing questions. Paano po mako-confront si Madriaga? So, ibig sabihin, kung nag-attend man si VP Sara para kumpontrahin tong si Madriaga, tanungin at palabasin na nagsisinungaling siya, hindi rin siya makakapagtanong. So sa madaling salita, nonsense kung darating pa si VP Sara Duterte. Hindi katulad ng sinasabi ng mga bayarang media at saka mga bayarang vlogger ng palasyo na takot daw si VP Sara Duterte. Mga tanga. Walang sense kasi bawal naman tanungin si Madriaga. Bawal tanungin yung iba pang resource person na ihaharap nila. Again, this has nothing to do with the impeachment. Itong ginagawa ng Kamara, walang saysay. Kasi alam natin, luto na yan eh. Itong Kamara, fix naman na utak sa kanila eh. Now we want to impeach VP Sara Duterte. We will bring that to the plenary and hopefully to the Senate. Fix na sila. Bakit ka pa pupunta dyan? Useless piece of tae. Hindi dumalo personal si VP Sara para harapin niyang personal itong... So tama ang sinasabi ni Banat ba? Useless lang talaga. Pero alam niyo na, kailangan nilang sirain si VP Sara. So, nako, wala talaga yan. Walang nangyari. Walang nangyari kay Madriaga. Ang daming mga kasinungalingan, ang daming nakitang lapses sa kanyang script, sa kanyang affidavit. So natural ang mga tao, hindi na talaga maniniwala kay Madriaga. 'Di ba? Kasi may mga tao, naku, alam na namin yung Madriaga na yan. Naku, hindi na namin yung pakikinggan. Puro lang talaga script yan na walang alam kundi mag-imahinasyon. Mag-imagine na lang sila. Ito nga merong sinabi si Attorney Rowena Guanzon sa mga kongresista dyan, mag-isip na kayo. Pag-isipan nyo kung ano ba sa tingin nyo ang karapat-dapat nga gawin nyo na ngayon. Ito. Actually, ang share ko sa inyo, secret lang. Yung impeachment na yan, aksaya lang ng panahon kasi walang pag-asa sa Senado. Correct! Impeachment, Congressman Libiste. Ano pong ang mga reaksyon niyo sa impeachment na ito against VP Sara? Actually, ang share ko sa inyo, secret lang. Yung impeachment na yan, aksaya lang ng panahon kasi walang pag-asa
sa Senado. Correct. 16 votes ang kailangan, mga kababayan, ayon sa konstitusyon sa pagtanggal ng impeachable officer, 16 senators. Sa ngayon, 15 lang sila at sinabi sa akin ni Senator J.B. Ejercito na hindi siya sangayon dyan sa impeachment. So 14 na lang ang number nila. 14 is number 14. So kahit pa hindi pumasok si Bato, kahit na hindi pumasok si Senator Robin, at kahit whatever happens to the opposition senators that they don't vote, the majority to convict the Vice President, they need 16 votes, which they do not have. So why are they doing this in the House of Representatives? Wala sila kasing ibang option ngayon. Kasi kailangan nilang protektahin ang kanilang future kasi pag ang kalaban nila ang Nanalo. uupo sa 2028, in your own words, ma'am, maraming mananagot. Yan ako. Gusto ko si VP Sara dahil may mananagot sa inyo, ha. Pero ito naman, uulitin ko. Kayo mga congressman dyan, mamili kayo. 2 taon pa ni BBM o 6 na taon ni VP Sara, who is obviously the woman to be. Yun, kabibig. So mag-isip-isip na kayo, mga kongresista, 2 taon, para kay BBM na lang, kulang na lang ay. Kay BP Sara, 6 na taon. Tapos kung si Basti tatakbo after BP Sara, another 6 na taon. So mag-isip-isip na kayo kung saang partido kayo kakampi. So, pipirma ka ba sa impeachment or hindi? Katapusan na ba ng iyong political career or magiging balingbing ka na lang ulit? So, yun lang po, kabibig, ang ating Dislibak-libak for the day. Remember, mga kabibig, ang ating presidente sa 2028, walang iba kundi si VP Sara. Bye everyone! See you next time.